Sa ibang balita, mahigit 500 job vacancies hatid sa job fair sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report. Hindi pinalampas ng criminology graduate na si Joshua de la Cruz ang mag-apply ng trabaho sa isinagawang job fair sa Calasiao, Pangasinan. Habang hindi pa nakakapag-take ng licensure examination, nagbaka sakali muna siya maghanap ng trabaho para makatulong sa kanyang magulang. Malaking tulong din po sa akin to, ma'am, kasi wala din akong ginagawa sa bahay, mostly. Parang gusto ko din makatulong kay nanay, mabigyan sila ng mga pera, allowance. Maging ang inang si Diana Tapiador na ilang taon ding nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Nagbaka sakali ring makahanap muli ng trabaho sa job fair. Kung papalarin, malaking tulong daw upang matustusan ang pangangailangan ng 8 taong gulang na anak. Makahanap na po ng trabaho sa ngayon. Nagsarado po kasi yung pinagtatrabahoan ko po dati. Ayon sa Calasiao Public Employment Services Office, nasa mahigit 500 na trabaho ang alok sa mga job seeker. Kabilang narito ang skilled, manufacturing at sales and marketing. Kada job fair, syempre ang target natin at target din ng DOLE at syempre ang ating butihing mayor, syempre gusto rin po niyang magkaroon ng hats for every job fair. Pero nandun pa rin po tayo sa ng mga employers kung papasa yung mga or qualified yung mga applicants. So pa rin natin na merong hats at merong maproproduce na hats for every job fair na gaganapin. Patuloy rin ang pag-iikot ng Calasiao Peso sa mga barangay upang magsagawa ng training at seminar para sa skills development ng mga residente na maaari nilang magamit sa paghahanap ng trabaho o pangkabuhayan. Isa lang ang job fair sa natin sa Peso. Meron pa rin tayong skills development in which nangyayari ngayon, nandun sila sa Gabon, may mga training tayo na nagaganap para at least after ng training is ma-employ sila. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.